Lahat tayo ay nakarinig na ng mga pamahiin tungkol sa pagkain. Isa sa pinakasikat ay ang paglalagay ng kalamansi sa pagkain para di umano alisin ang masasamang elementong nakalagay dito. Ako si Juan at ito ang aking naging karanasan. Tahimik ang gabi nung una akong tawagan ng aking kaibigan na si DJ dahil uuwi daw ito sa kanilang probinsya para sa piyesta at gusto niya akong isama. Bata pa daw siya nung huli siyang pumunta dun at ngayon lang niya bibisitahin ang kanyang lola ulit. Sumama ako dahil matagal na kaming magkakilala ni DJ at bihira kaming gumala ng malayo. Pinaliwanag niyang sa kanyang lola Pia muna kami tutuloy, ngunit maglilibot kami sa kanilang bayan para makipiesta. Ganun daw kasi ang nakasanayan sa kanila. Na kahit hindi ka kakilala, ay papapasukin ka sa bahay at aabutan ng pagkain. Sobrang makulay at masaya ang mga nadaanan naming magdiriwang ng piyesta. Naisipan naming makikain na muna bago kami makarating sa bahay ni Lola Pia. Malaki ang bahay ni Lola Pia kahit mukha itong luma. Sinalubong kami ng mga kamag-anak ni DJ at pinakain ulit. Sinabi ni DJ na saktong ngayong may trabaho na siya, ay may pera na siya para makadalaw dito sa probinsya, di tulad ng nag-aaral pa kami. Si Lola Pia ay matanda na at tila hirap na sa pagkilos, ngunit halata sa kanyang itsura na masaya siyang maraming bumisita lalo na't bumalik ang apo niyang si DJ. Nagpaalam kami para makikain ulit sa labas at mariin itong nagbabala sa amin. Mag-ingat daw kami sa aming mga kakainan dahil marami daw ang may hindi maganda ang intensyon, lalo na sa mga dayuhan sa kanilang bayan. Ako ay bahagyang natakot dahil ako ay naniniwala sa mga pamahiin, kaya pumuslit ako ng isang kalamansi. Buong gabi kaming nakisaya ni DJ at nakipagkita sa kanyang mga kababata para makipagkwentuhan. Nakikain kami sa maraming bahay at nung busog na ay naisip na naming umuwi na. Habang naglalakad pa uwi ay may nakasalubong kami. Isang lalaki ang nag-aabot sa amin ng tagay at inaaya kaming makipag-inuman sa kanila. Naisip namin na tumanggi, ngunit pinilit kami ng lalaki. Dahil gusto naming makisama, ay pumayag kami sa isang bote ng beer na inalok nito. Nakipagkwentuhan ng mga tambay sa kanto sa amin at panay ang kanilang tanong tungkol sa aming buhay. Mukha silang mababait, ngunit napansin kong puro kami lang ang tinatanong nila. Nang tanungin ko sila, ay bigla silang naglabas ng pulutan. Maya-maya ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Nagtaka ako dahil hindi ko pa nauubos ang isang boteng aking naiinom. Dun ako naghinala sa mga lalaking nag-aya sa amin makipag-inuman. Kumuha ako ng pulutan at patagong nilabas ang aking kalamansi. Kinakabahan akong mahuli ng mga lalaki, ngunit si DJ ay tila lasing na at siya ang kumakausap sa kanila. Palihim kong pinatakan ng kalamansi ang pulutang aking kinuha. Pinigilan ko ang pagsigaw at pagsuka sa aking nakita. Naging halo-halong basura ang pulutan. May mga buhok ito at parte ng katawan ng kung anong hayop ang nasa ibabaw. Nahilo ako sa aking nakita at agad na tinapon sa sahig ang pagkain para hindi mahalata ng mga tambay ang aking reaksyon. Pinagpawisan ako ng malamig at hindi makapaniwala sa nangyari. Napansin kong nakailang subo na si DJ ng pagkain at agad na inaya na itong umuwi. Pinipigilan pa kami ng mga lalaki, ngunit nagpumilit ako
hanggang makaalis kami ni DJ. Bago pa makarating kina Lola Pia, ay biglang nagsuka si DJ. Dugo ang mga nilabas nito at nagmamadali akong humingi ng tulong. Dumating ang kanyang mga kamag-anak at tinakbo kami sa ospital. Pagdating doon ay hindi na gumagalaw si DJ at nadeklara ng patay. Pinaliwanag ko sa mga doktor ang nangyari. Ngunit walang naniniwala sa akin dahil sinasabing masyado lang akong nalasing. Tanging si Lola Pia lang ang naniwala sa akin. Binalikan namin ang mga tambay, ngunit sa kasamaang palad ay abandonadong kanto na ang aming nadatnan. Napa-question din ako sa aking sarili, ngunit naniniwala akong totoo ang aking nakita. Dahil hanggang ngayon ay nakatago pa sa akin ang balat ng kalamansi na aking piniga. Kung nakinig lang sana kami ni DJ kay Lola Pia, ay buhay pa sana ang aking kaibigan.